Napansin mo ba minsan na may amoy na medyo iba ang ilang matatanda? Isang amoy na tila iba sa karaniwang amoy ng pawis. Hindi ito usapang pabango o cologne lang, kundi isang amoy na tila permanenteng nakakaapit. Minsan, nakakaapekto sa ating kumpiyansa at maging sa pakikipag-ugnayan natin sa iba. Alam kong mahirap itong pag-usapan at masakit aminin, pero marami ang nakakaranas nito. Ito yung tinatawag nating amoy matanda o sa Ingles, aging odor. Hindi ito tungkol sa kakulangan sa kalinisan, kundi isang natural na pagbabago sa katawan habang tayo ay tumatanda. Pero huwag kang mag-alala dahil ang amoy na ito ay hindi isang kapalarang kailangan nating tanggapin ng buo. May simple, epektibo at halos libreng paraan para matanggal ito. May sikreto akong ibubunyag sa inyo ngayon na halos 99% ng tinatawag nating amoy matanda ay pwedeng mawala sa pamamagitan lang ng paglilinis sa isang partikular na lugar o mas tama sigurong sabihin mga partikular na lugar na madalas nating nakakalimutan o hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Sa video na ito, tatalakay natin hindi lang ang sikretong lugar na ito, kundi pati na rin ang ilang simpleng gawi na makakatulong para laging sariwa at malinis ang ating pakiramdam anuman ang ating edad. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para na rin sa iyong mga mahal sa buhay na nakapaligid sa iyo na sigurado akong mas matutuwa kapag mas sariwa at kumpiyansa ka sa sarili mo. Manatili kayong nakatutok hanggang sa uli dahil may babahagi akong sorpresa na siguradong makakatulong sa inyo na lalong maging masigla at mabango sa araw-araw. Simulan natin, ano ba itong sikretong lugar na ito o mas tama sigurong sabihin mga lugar na kung bibigyan natin ng masusing paglilinis ay makakatulong para maula ang tinatawag na amoy matanda. Mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa simpleng pagligo. Ang susi ay nasa mga kulubot o folds ng ating balat, lalo na sa mga lugar na madalas nating nakakalimutan o hindi sapat na nalilinis habang tayo ay naliligo. Nariyan ang leeg, lalo na sa likod nito, ang likod ng ating mga tenga, sa ilalim ng ating mga kilikili, sa ilalim ng ating mga suso, para sa mga babae, sa singgit at maging sa pagitan ng ating mga daliri sa paa. Ang mga lugar na ito, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay nagiging pugad ng pawis, dumi, patay na balat at oil production na kung tawagin natin ay sebum. Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago ang komposisyon ng ating sebum at ito ay nagiging dahilan ng produksyon ng isang chemical na tinatawag na nuninal. Ito ang pangunahing salarin sa amoy matanda. Kaya paano ba natin nilinisin ang mga lugar na ito ng wasto? Hindi sapat ang basta-bastang sabon at banlaw. Kailangan ang masusing paglilinis. Una, sa iyong pagligo, gumamit ng maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong magbukas ng mga pores at mas madaling maalis ang dumi at langis sa balat. Pagkatapos, gumamit ng mild na sabon, yung hindi masyadong matapang o mabango, para hindi masira ang natural na balance ng balat. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay ang paggamit ng malambot na basahan o lufa. Huwag gumamit ng matigas na panghilod na makakasugat sa balat. Dahan-dahan nating kuskusin ang bawat kulubot o parte ng balat. Simulan sa likod ng leeg, dahan-dahang ikuskos paibaba. Pagkatapos ay sa likod ng mga tenga, siguraduhin na walang naiwan na dumi sa mga lukot nito. Pagdating sa kilikili, hindi sapat ang basta-bastang pahilal lang. Itaas ang braso at masusing linisin ang buong bahagi ng kilikili. Sa ilalim ng suso, siguraduhin na naihiwalay ang balat para malinis ang buong ilalim nito. Ang singit na isang sensitibong bahagi ay kailangan din ng masusing paglilinis. Ang mga lugar na ito ay madalas na nakatago at hindi nahahanginan, kaya mas madali silang maging pugad ng bakterya at nuninal. Ang patay na balat at dumi na naipon dito ay nagiging pagkain ng bakterya na naglalabas ng amoy. Kapag naalis natin ang mga ito,
sa pamamagitan ng masusing paglilinis, kasama ring nawawala ang amoy. Pero ang paglilinis ay kalahati pa lang ng laban. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagpapatuyo. Ito ang madalas na nakakalimutan ng marami at ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumabalik ang amoy o nagkakaroon ng iba pang problema sa balat. Pagkatapos nating linisin ang mga lugar na ito, kailangan natin itong patuyuin ng lubusan. Gumamit ng malinis at malambot na tuwalya. Tapikin ng dahan-dahan ng bawat kulubot hanggang sa ito ay maging ganap na tuyo. Ang moisture ang naiiwan sa mga kulubot ay perpektong lugar para lumago ang bakterya at fungi na nagdudulot hindi lang ng amoy, kundi pati na rin ng pangangati, pamumula at impeksyon. Isipin mo, parang basang labahan na hindi natuyo ng maayos, di ba? Amoy kulob, ganon din sa ating balat. Kaya importante na laging tuyo ang mga bahaging ito. Mari mo ring gumamit ng kaunting unscented baby powder o cornstarch sa mga lugar na madalas magpawis para lalo itong manatiling tuyo. Ang mga simpleng hakbang na ito ay napakalaking tulong para laging sariwa at malinis ang ating pakiramdam. Hindi ito tungkol sa karangyaan o mamahaling produkto, kundi sa simpleng pag-aalaga at pagbibigay pansin sa mga bahagi ng ating katawan na madalas nating napapabayaan. Tandaan, ang kalinisan ay hindi lamang panlabas. Ito ay napapakita ng pagmamahal sa sarili at paggalang sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon napag-usapan na natin ang kahalagahan ng masusing paglilinis ng mga piling bahagi ng ating katawan. Dumako naman tayo sa iba pang mga gawi at lifestyle adjustments na makakatulong para laging sariwa at mabango ang ating pakiramdam, anuman ang ating edad. Hindi lang ang panlabas na kalimisan ng mahalaga, kundi pati na rin ang panloob na kalusugan at ang ating mga pang-araw-araw na nakasanayan. Unang-una ang ating oral hygiene o ang kalinisan ng ating bibig. Alam nyo ba mga kaibigan na ang bad breath o mabahong hininga ay minsan nakakapagdagdag sa pangkalatang amoy ng isang tao? Hindi lang ito nakakahiya, kundi nakakaapekto rin sa ating pakikipag-usap sa iba. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating gilagid at mas madali tayong kapitan ng mga sakit sa ngipin o gilagid kung hindi tayo maingat. Kaya naman, napakahalaga na regular tayong magsipilyo ng ngipin ng 2 beses sa isang araw, umaga at bago matulog. Gumamit ng fluoride toothpaste at malambot na sipilyo. Huwag kalimutang i-floss ang ngipin araw-araw. Ang floss ay nakakatulong na alisin ang mga tinga at food particles na naipon sa pagitan ng ngipin na hindi kayang abutin ng sipilyo at ito ang madalas na pinagmumula ng bakterya na nagiging sanhi ng bad breath. At ito pa, mga kapatid, huwag kalimutang linisin ang inyong dila. Ang dila ay may malaking ibabaw kung saan nagtatago ang milyon-milyong bakterya, patay na selula at food debris na nagdudulot ng amoy. Maaari kayong gumamit ng tongue scraper o kahit sipilyo para daan-dahang kaskasin ang dila mula sa likod patungo sa harap. Kung may pustiso naman kayo, siguraduhin na regular din itong lilinisin at ibabad sa denture cleaner ayon sa payo ng dentista. At syempre pa, ang regular na pagbisita sa dentista kahit 2 beses sa isang taon ay mahalaga para sa general check-up at paglilinis. Malaking tulong ito hindi lang sa inyong hininga kundi pati na rin sa inyong overall digestive health dahil ang malusob ng ngipin ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagguya ng pagkain. Sunod ang ating mga kasuotan at ang paglalaba. Mga ate at kuya, gaano man tayo kalinis, kung ang ating mga damit ay hindi malinis, ang amoy ay mananatili. Ang tela ng ating damit ay madalas na sumisipsip ng pawis, langis at amoy mula sa ating katawan. Kaya naman, napakahalaga na mapalit tayo ng damit araw-araw, lalo na kung tayo ay pinawisan. Huwag nating sanaying isuot muli ang damit na nilaban na o ang damit na ginamit na kahit isang araw lang, lalo na kung pinapawisan. Piliin ang mga damit na gawa sa breathable fabrics tulad ng koton o linen na nagpapahintulot sa hangin na makadaan at nakakatulong sa balat na makahinga na nakakabawas sa pagpapawis. Pagdating naman sa paglalaba, siguraduhin na gumagamit tayo ng sapat na sabon at tubig. Huwag ipagsama ang mga puti sa decolor. Hugasan ng mabuti ang mga damit at mas mahalaga patuyuin ang lubusan.
Ang damit na hindi natuyo ng husto ay nagiging amoy kulob na dumidikit naman sa ating balat. Kaya kung maari, ibilat sa sikat ng araw para lalong matuyo at mamatay ang bakterya. Kung gumagamit ng washing machine, siguraduhin na nililinis din ng washing machine mismo periodically. Maaari ring gumamit ng fabric conditioner na may antibacterial properties. Ang simpleng pag-iingat sa ating mga kasuotan ay malaking tulong sa pagpapanatili ng sariwang amoy sa buong maghapon. Panghuli, ngunit napakahalaga ang ating hydration at diet. Ang iniinom at kinakain natin ay may malaking epekto sa amoy ng ating katawan. Unahin natin ang hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay napakahalaga. Ang tubig ay hindi lang pantanggaluhaw kundi ito rin ang tumutulong sa ating katawan na mag-flush out ng toxins. Kapag dehydrated tayo, mas nagiging concentrated ang pawis at ihi natin na nagiging sanhi ng mas matapang na amoy. Aim for at least 8 glasses of water a day o mas marami pa kung mainit ang panahon o kung ikaw ay aktibo. Ang malinis na tubig ay nagpapanatili rin ng malusog na balat at nakakatulong sa tamang paggana ng ating mga organ, kabilang ang atay at bato na responsabele sa pag-filter ng mga dumi sa katawan. Pagdating naman sa diet, may ilang pagkain na maaring makaapekto sa amoy ng ating katawan. Ang mga pagkain na mayaman sa sulfur tulad ng bawang, sibuyas, curry at ilang uri ng gulay tulad ng broccoli at repolyo ay maaring lumiha ng amoy sa ating pawis at hininga. Hindi ibig sabihin ay iwasan natin ang mga ito ng tuluyan dahil marami rin itong benepisyo sa kalusugan. Ang payo ay bawasan ang konsumo nito kung napapansin mo na may masamang epekto sa iyong amoy. Sa kabilang banda, ang pagkain ng maraming prutas at gulay, lalo na ang mga mayaman sa chlorophyll tulad ng spinach at parsley, ay maaaring maging natural deodorizer. Nakakatulong din ang pagkain ng fermented foods tulad ng yogurt na may probiotics na nagpapanatili ng balanse ng good bacteria sa ating bituka na nakakaapekto rin sa amoy ng ating katawan. Limitahan din ang pagkain ng red meat dahil ang pagtunaw nito ay maaaring maging sanhi ng amoy. Sa halip, kumain ng mas maraming isda, manok o plant-based protein. Ang pagkain ng healthy balanced diet ay hindi lang para sa magandang amoy, kundi para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng ating katawan. Ang lahat ng ito, mula sa paglilinis ng mga partikular na bahagi ng ating katawan hanggang sa pag-aalaga ng ating bibig, tamang pagpapalit ng damit at pagpili ng ating kinakain, ay magkakaugnay upang panatibihin tayong sariwa, mabanggo at kumpiyansa sa ating sarili sa bawat araw. Kaya't mga minamahal kong tagapanood, tandaan natin ang mga mahahalagang puntong ito na ating tinalakay. Ang masusing pagdilinis ng mga kulubot o folds ng ating balat tulad ng likod ng leeg, likod ng tenga, kilikili, ilalim ng suso, singit at pagitan ng mga daliri sa paa. Ang mga bahaging ito na madalas natin nakakaligtaan ay ang pangunahing pugad ng nunenal at bakterya na nagdudulot ng amoy matanda. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagpapatuyo ng lubusan sa mga bahaging ito pagkatapos maligo upang maiwasan ang pagdami ng bakterya at fungi. Bukod pa rito, binigyang diin natin ang vital role ng ating oral hygiene, ang regular na pagsisipilyo, pag-floss, pagdilinis ng dila at pagbisita sa dentista. Ang malinis na bibig ay nangangahulugang sariwang hininga na malaking ambag sa ating overall freshness. Napag-usapan din natin ang tamang pag-aalaga sa ating mga kasuotan, ang pagpalit ng damit araw-araw, pagpili ng breathable fabrics, at masusing paglalaba at pagpapatuyo ng ating mga damit. At panghuli, ngunit hindi huli sa listahan, ang kahalagahan ng hydration at ang epekto ng ating kinakain sa amoy ng ating katawan. Ang pag-inom ng sapat na tubig at ang pagpili ng mga pagkain na sumusuporta sa malinis na amoy ng katawan ay napakahalaga. Tandaan mga minamahal kong tagapanood, ang pagtanda ay isang biyaya at isang yugto ng buhay na puno ng karunungan at kalanasan. Hindi ito dapat maging hadlang para maging confident at masaya tayo sa ating sarili. Ang amoy matanda ay hindi isang sumpa. Ito ay isang bagay na may solusyon at ang solusyon ay nasa ating kamay. Ang mga simpleng gawi na ito, kapag ginawa nating bahagi ng ating pang-araw-araw na routine, ay magbubunga ng malaking pagbabago, hindi lang sa ating amoy, kundi pati na rin sa ating pangkalahatang pakiramdam.
kumpiyansa, at pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng ating pagkatao, kundi sa pagpapabuti ng ating sarili para mas lubos nating ma-enjoy ang bawat araw. Ang pag-aalaga sa ating sarili ay tanda ng pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal na yan ay kumakalat at nakakahawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Kumusta naman ang karanasan ninyo? May iba pa ba kayong sikreto o tip na gusto ninyong ibahagi para laging sariwa ang pakiramdam lalo na para sa ating mga nakatatanda? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at mga payo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon at gabay para sa iba. At kung nakatulong ang video na ito sa inyo, sana ay i-like nyo ito at mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang makabuluhang tips at payo para sa ating kalusugan at kagalingan habang tayo'y tumatanda. Lagi nating tatandaan na ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong yugto ng pagtuklas sa sarili at pagpapabuti. Ang mahalaga ay laging sariwa ang ating pakiramdam, hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal sa sarili, kaya't ipagpatuloy natin ang pamumuhay ng may dignidad, kumpiyansa, at syempre, laging mabango. Live your best life at every age. Ingat kayong lahat.